This how should be done. 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 This how should. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw po sa lahat ng ating mga masugi na tagapanood dito po sa Laguna TV6 Ipagsabi. Isang oras na naman po ang ating pagsasamahin para po malaman natin ang pintig at damdamin ng bawat Lagunense dito po sa buong lalawigan ng Laguna at malaman din po natin ang kanilang mga kuro-kuro at opinyon hinggil sa mga nangyayari sa loob at labas ng lalawigan ng Laguna. Ako po si Sammy Grubanzo, ang inyong kaibigan para po sa ating programang Damdaming Bayan. Ngayon po, ang episode natin yun ay napakahalaga dahil ngayon pong Setyembre ay tatalakayin po natin ang tungkol sa buhay ng mga kabataan. Tama na po ang mga tungkol sa SK abolition. Tama na po ang mga pangit na narinig natin sa mga kabataan. Ngayong Setyembre po ay very special po sa atin dahil ipapakita naman po natin ang iba't ibang galing at talento ng mga kabataan dito po sa lalawigan ng Laguna. At ngayon nga pong episode na ito ay ipapakita po natin ang galing ng mga kabataan sa larangan ng pag-arte at teatro. Para po dyan, sabay-sabay po natin panoorin ang video ito. Ako ay namumukod-dami. Obe, ikaw ay namumukod-dami. Kuya, ikaw ay namumukod-dami. Kami ay namumukod-dami. Ako ay namumukod-dami. Ako ay namumukod-dami. Sapagkat ako'y nabiyayaan ng mga katangian sa akin nilang makikita. Ako ay namumukod-dami dahil totoo ako sa aking sarili. Dahil nag-iisa lang si Stanley Caete. Ako ay namumukod-dami. Sapagkat ako ay pinalaki sa kasimplihan at pagpapakumbaba. Ako ay nagsusumikap upang magbago sa pamilya ko. Pinahalagaan ko ang mga taong nagiging bahagi ng aking buhay at ang mga aral na dala nila para sa akin. Ako ay namumukod-dami dahil Patuloy kong ginagawang makabuluhan ang bawat araw na dumadaan. Sapagkat ako ay kabataan at kapuluhan. Ako ay namumukod-dami. Sapagkat ako ay isang leader na nahubog ng mga karanasan at pagkakataon. Ako ay namumukod-dami dahil mula pagkabata ay namulat na sa pagiging makadiyos, makabayan at makabansa. Ako ay namumukod-dami sapagkat nakikilaw ako sa pagunlad ng aking bayan o ng aking lalawigan. Ako ay isang mamamayan at kabataan na patuloy na mag-aambag sa ating bayan ng Laguna. Ako ay namumukod-dami. Pagkat ako ay isang kabataan mula sa tunay na kalagayan ng masa at may puso na paglingkuran ang sambayanan. Ang pagiging guro ang mas nagpatagi sa akin dahil ang paghubog sa kalaman, gawi at ugali ng bawat isang kabataang Pilipino ay isa sa aking responsibilidad bilang guro. Ako ay namumukod-dami sapagkat marami akong talentong bigay ng buong may kapal. Ako ay nagpapahal sa sining at kultura. At doon ako ay namumukod-dami. sa ikadalawampung taong pagdiriwang ng Gawad Felicissimo de San Luis Incorporated. Tayo ng kumilala, lumina at lumutod. Dahil sa isip, nakita, naramdaman at napatunayan. Dahil ikaw At ako, namumukod-dami.
Sabay-sabay nga po natin napanood ang isang video footage dyan po sa D.L. Umali University of the Philippines, Los Baños, na kung saan naganap ang Kawika-Ads ng UP Alliance of Development Communication Students or UP Ads, isang regional sabayang pagbigkas competition na nanalo at nagwagi ang Calamba Bayside National High School, ang Teatro Lambat Sining, formerly known as Teatro sa Baybaylawan ng Calamba. At maswerte po tayo ngayon at makakapiling po natin ang ilan sa mga miyembro ng nasabing teatro at ang ilan sa mga trainers at teachers nila dyan sa Calamba Bayside National High School. Welcome po sa Laguna TV6 ipagsabi sa programa natin Damdaming Bayan. Sige, kilalanin natin sila isa't isa. No? Medyo kilala ko na sila dahil nakausap ko na sila kanina pa lamang. No? Siyempre, kasama natin si Daniel, si Rover, si Vincent, si Moja, tama ba? Moja. Venusa, si Maylene, and siyempre si Ma'am Lastilla, and si Ma'am Abad. Sige, batiin muna natin ang ating mga masugi na tagapanood, ang inyong mga fans na naghihintay para sa episode na ito. Sige, Ma'am Abad. Batiin muna tayo sa ating mga tagapanood. Magandang hapon po. Kami po ang mga guro at ang mga mag-aaral na nag-uwi sa katatapos lang po na Kawika-Ads na ginanap po sa UPLB. Yes. Ayan na, dahil ang pinag-uusapan na rin naman natin dito is yung galing at talento ng mga kabataan pagdating na sa kultura at sining. Siyempre, nandiyan ang larangan ng musika, larangan ng pag-arte, larangan ng pagkasayaw. Pero kalimitan kasi tayo, di ba? Parang ang mga kabataan yun, mas famous sa kanila, mas maganda sa kanila yung modern dance, yung mga pop singing, mga Korean, mga ganyan. Pero ngayon, ang maganda dito, ipapakita natin dito, yung mga kabataan na kung saan they are venturing o pumapasok sila sa isang larangan na katulad ng sabayang pagbigkas, na parte na ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino. So ngayon, ang pag-uusapan niya natin, yung experience na nangyari sa inyo after winning, pag-usapan natin during the competition, and while you are practicing for the said competition. Sige ma'am, pag-usapan muna natin ngayon, ano ba yung nag-trigger sa inyo? Bakit sumali kayo sa ganitong klaseng competition? Sige, Ma'am Lastilla. Yun. Kasi, siyempre gusto rin namin makamit yung katimpala dito, saka yung malinag yung kaalaman ng mga kabataan pagdating sa teatro, sa pag-arte. Ano naman yung mga dinanas dito, yung mga panahon na ito? Parang hindi ata kayo. Sige, may ano yung pwede mong ma-share? Pag-usapan muna natin yung preparasyon na ginawa ninyo. So, Mali, ano masasabi? So, yung mga naging preparation namin, even though na yung maraming trials, yung mga bagyo, maraming bagyo na dumating sa amin, lalo na sa Palisam, tinayry pa rin namin yung best namin na makapag-perform, magpakita ng maganda sa tao, lalo na sa sabayang pagbigkas. Yung mga naging preparation namin, mahirap talaga kasi oo, sobrang hirap talaga doon. Nakakapag-practice namin. Yun, no? Tapos yung mga maraming ang problema, kulang sa ganyan, kulang sa budget, sa paggagawa ng props. Dahil mga suportado po ang aming mga magulang at guro, nagbigay pa rin sila ng tulong. Kahit pa paano, God po namin. Ikaw, Benisa, anong masashare mo na experience mo while hindi pa yung, ano ba, experience mo na dito sa bago pa lang mag-competition, ano pa yung mga pinagdaanan niyo bukod na sinabi ni Maylene? Yun, marami nga pong hirap po pinadanas. Pero, para po sa amin, ano po, kumbaga, sama-sama po namin ginawa ng paraan nyo para po matapos yung panlalaban namin sa atin. Kumbaga, o ano naman yung, ikaw naman Daniel, ano naman yung nag-push sa inyo na sige, lalaban kami, we want this. Siyempre, linggo ng wika ito, no? September 8 siya ng ganap, pero it's part of the linggo ng wika. O, buwan ng wika, I mean, di ba? Ano yung nag-trigger sa inyo na, ay, sasali kami dito, gusto namin ipakita yung galing namin? Yun nga po, dahil nga po dun may nasabing competition. Narinig po namin na ganun nga po yung competition, tapos gusto po namin ipakita po talaga yung galing po ng Bayside in terms of pag-arte po. Kasi nga po, alam po namin na may ibubuga po kami, hindi lang po kami basta-basta. Kasi po, ang kadalasan pong nangyayari, porkit mga nasa public school, parang bumababa po ang tingin sa amin mga nag-aaral doon. Yun po, sa laban po namin yun, pinakita po talaga namin na kaya po namin tapatan kahit anong school pa po yung makakaharap namin. O, nabalitaan ko na out of, it's actually a regional competition, ibig sabihin sa buong Region 4A sa Calabarzon, no? And the 10 out of
ayun, 10 schools, kayo yung nagwagi as first place. And almost private school yung mga nakalaban nyo dito. Ano naman yung naramdaman mo doon, Rover, nung nalaman mo, 10 kami maglalaban-laban, maraming mga private school. Siyempre, maraming dumayo pa ng lugar from Rizal, di ba, para pumunta lamang dito. Siyempre po yung, nandun po yung kabago nung, siyempre po marami po kami nakalaban na private school. Then alam po namin na kompleto sila sa gamit. Then po, dahil po sa marami silang time, so napagbuhusan nila ng time yung boses nila. Dangat man na na napause kami, pero po kinaya po namin, natalo namin. Natalo na talaga. Kasi ang balita ko din, talagang yung iba talaga full force talaga yung mga props din, talagang makikita mo. And napansin ko, dala nyo talaga yung inyong ang trophy and ang inyong sertipiko na pagkilala. Ayan, may patunay na patunay talaga sila. Ikaw naman, anong masasabi mo naman experience dito sa pangyayari ito? Sabi ko sa experience ko, base po sa ginawa namin, sa pong malaking karangalan na makasama sa miyembro ng Teatro Lambat Sining ng Calamba Bayside National High School. Kasi po, buong puso po kaming lumaban sa iba't ibang eskwelahan at nagawa naman po namin yun ng pagkakaisa. Buong grupo po namin ginawa. Ayan ako, ngayon pa lamang po lang napakinggan natin ang ilan sa mga experience natin. Alam ko po na marami pong kabataan ang nanonood sa atin ngayon. And sana po sa mga pag-uusapan natin dito, syempre ang topic po natin ay culture and arts, ang pagpapahalaga ng mga kabataan sa kultura at tradisyon nating mga Pilipino. Kaya naman po sa pagbabalik po ng ating programa, marami pa po tayong pag-uusapan, marami pa pong isa-share ang Teatro Lambat Sining at kasama nga kanilang mga trainers dito para magbigay ng inspirasyon sa ating mga tagpanood. Muli po, magbabalik po ang ating programang Damdaming Bayan. We have a low stock of blood and several patients are still in line waiting for blood products. We have a big heart. Donate your blood now and save lives. Be a hero. To donate blood, visit Red Cross Blood Center Monday to Friday, 8:30 to 5 p.m. We also accept appointment to accommodate you on your available time. Some people wait a lifetime for a moment like this. Like
sumali na sa maagang pamaskong handog para sa aming mga loyal cable subscribers. Narito na ang Pasko sa Royal Cable Promo 2013. Ito ay para sa lahat ng Royal subscribers na updated pagbayad ng kanilang monthly cable bill. Ang tatlong monthly draw ay ang sumusunod na petsa. September 6, para sa mga raffle stub na naipon mula August 1 hanggang August 31. October 8, para sa mga raffle stub na naipon mula September 1 hanggang September 30. November 8, para sa mga raffle stub na naipon mula October 1 hanggang October 31. December 13, 2013, para sa grand draw na kung saan po pwedeng nanalo ng Galaxy S Duo, water dispenser, tower fan, at marami pang iba. Paano makasali? Madali lang! Magbayad lamang sa kahit saang Royal Cable offices, bayad centers, accredited banks, at kahit saang mang Royal Cable collectors. Isang raffle ticket ang ibibigay sa bawat subscribers na magbabayad ng updated monthly bill sa Royal Cable payment offices. Ang lahat ng raffle ticket ay iipunin bago matapos ang buwan para sa paghahanda sa monthly draw. Ang lahat ng raffle tickets na naihulog magmula August 1 hanggang November 31 maliban sa mga nanalo ng monthly draw ay isasama sa grand draw na gaganapin ngayong darating na December 13. Ano pang hinihintay? Magbayad na at manalo ng magagandang papremyo. Per DTI Laguna Permit Number S07139 Series of 2013. TV6, being a friendly community channel, has reasonable rates to meet your advertising needs. The station has a very professional, courteous, and highly competent staff to attend your advertising requirements. So, hurry up! Be part of our team. Be our major sponsor or be one of our black timers. Help us build the community around the media world, and we will help you fulfill your dream of a successful company. At nagbabalik po tayo sa ating programang Damdaming Bayan. Kasama niyo rin po ako si Sammy Robanzo, ang inyong kaibigan. At kasama pa rin po natin ang ilan sa mga mag-aaral ng Calamba Bayside National High School o na kung saan nagwagi ang Teatro Lambatsini, formerly known as Teatro sa Baybaylawan ng Calamba. Kasama si Ma'am Blastilia and si Ma'am Abad. Okay, patuloy po tayong pag-usapan natin yung experience sa ginanang dito. Sige. While in the competition, ano yung masashare nyo na experience nyo, feelings nyo, emosyon ng mga panahon na yun, no, na kung saan pwedeng i-share sa ating mga tagapanood? Sige, ikaw muna, Daniel. Yun nga po, dun pagpasok po namin ng hall, talaga pong napakalaki po nung hall. Tapos po, medyo mahirap pong mag-adjust kasi nga po yung pinagpa-practicean po namin, yung pinag-ensayuan po namin space ay medyo may kaliitan po. So yun po, nag-blackings kami, first of all, tapos po, pumunta kami sa backstage, nagdasal kasama ang aming napakagaling na mentor. Napakagaling po talaga na mentor namin. Isip-isip ka na ng bahagya, ha? Hindi po. Sa totoo lang po, nung nagdasal kami, dun ko lang po siya nakita umiyak. Naku, may pag-iyak pa pala yung mentor na yun. May pag-iyak po pong nangyari. Tapos po, gusto ko makilala yung mentor na yun after natin kung saan ako. Ay, sobra ba? Tapos po, then after po ng pray namin sa backstage, umpo na po kami sa mga seats namin yun po. Detalye talaga. Napansin ko po kasi na sa lahat po ng mga nandoon po mga kalahok, isa po kami sa pinakatahimik kasi nga po, pinapreserve po namin yung voice namin para po sa darating na presentation po namin. Yun nga po, nandun po sila, salitaan po. Yun nga po, dahil nga po private school, mayayaman, tablets, iPhone, yung mga cellphone po. Kasama sa competition ng tablets and iPhone. Ginamit po nila, yun po. Ginamit talaga. Bali, yun po, pagdating po ng kami na po yung nasa stage, pinakita na po talaga namin kung ano po talaga ang meron kami. O, ikaw naman, Maylene, ano naman yung masyashare mo? Nabalita ko, isa ka daw sa mga nagkala ng mga panahon na yun. Hindi, I mean, nagpakita ng galing sa ating mga judges. Tatlo mismo si Miss Gia Graneda, no? Tama? Isa sa mga judges and gumawa ng tula na baluktot at matuwid. So, nung araw na yun, the competition na. So, second time ko na pong pumasok ng Dia Lumali dahil last year po, lumabas na dito. So, nung naramdaman ko po, kinakabahan ako kasi feeling ko talaga kasama yung UB. Dahil ang UB po ang pinaka-maigpit po namin kalaban. So, thanks na rin kay Lord kasi
wala sila doon. Then pagpasok po namin ng DLM Mali, so alam po namin pinaghandaan po kami ng ibang school. And then pagpasok, pag ano namin na wala nang pagdating ng laban, gawin na natin lahat, give your best. And then huwag iisipin na may mga nanonood sa atin. Pakita lang natin na ang basic talaga pagdating sa pag-arte, hindi yan basta-basta. Maganda talaga yun. Oh, hindi kasi ang pinupunto natin dito, hindi lang naman hindi lang about joining the competition. Ang pinupunto natin dito is how you can translate or transfer the message through your piece, through their performance, to the audience, diba? Gusto kasi natin pakita dito na baloktot at matuwid, no? Medyo nabasa ko yung piyesa ni Ms. Adraneda, na talagang pinapakita nito na itong mga baloktot, ito ngayon sinabi niya parang line na ang baloktot ay pwedeng maging tuwid, diba? Ibig sabihin, itong mga korupsyon, mga pangit na nangyayari sa ating bansa, pwede natin itong ituwid kung tayo magtutulong-tulungan gamit ang ating sariling wika, diba? Yun naman ma'am, ano naman ang masasabi niyo nung time na parang gawin na sa oras, medyo nagmamadali na tayo, kulang tayo sa budget, but then again, tutuloy pa din yung laban. Ano yung nararamdaman nyo doon yung dasay? Nung una, syempre, kinakabahan. Baka kasi hindi namin magawa yung mga dapat namin gawin. Pero pag nakikita mo yung mga bata habang nag-ensayo, na pinapakita nila yung talagang best nila para magawa yung dapat nilang gawin, andun yung napupursige kang gawin din yung dapat mong gawin para matulungan yung mga bata. Kaya naman ma'am, let's see. Nararamdaman ko din yung kaba talaga nila na ganun pala yung competition na yun na pati ikaw maano ka dun sa hirap ng mga bata, yung makikita mo, yung pag-gusto nilang manalo talaga. Tanongin lang po natin, sa tingin nyo, ano ba yung relevance ng pagsali sa mga ganitong kompetisyon? Bago sa mga kabataan lang kayo, ano ba sa tingin yung relevance? Bakit ba kailangan ng sumali ng mga kabataan? Hindi lang sila, maraming mga kabataan ngayon sa atin ngayon sa ganitong klaseng competition. Siyempre, unang-una ang unang kahalagaan niyan, mapakita sa iba pang kabataan yung talento na meron sila. Halimbawa na nga sa kanila, yung iba dyan, hindi mo aakalain na kaya palang gawin yun. So, kahit sinong kabataan, meron talento na kayang ipakita sa maraming man tao o kahit sa ibang lugar, kaya nila makapag-competition. Sa akin naman, yung oras nila, imbis na i-google nila dun sa mga bagay na wala namang, yung pag-aral ng computer, ganyan, pagtambay nila sa kalye, doon inuubos nila yung oras nila dun sa pagsali sa mga teatro, kung saan nalilina yung kakayahan nila. Saka maganda pa dito, kasi dito sa theater, you learn discipline, right? Natututo ka na madisiplina yung sarili mo, kontrolin yung sarili mo in different aspects. Siyempre kung sabayan pagbigkas to, ang tendency natin, kailangan natin i-control ang ating mga boses, bawal uminom ng malamig, bawal kumain ng maraming candy, and syempre kailangan ang mga movement natin precise, di ba mga ganung mga bagay. Kaya anong masashare niyo naman, Ingel, doon sa bakit kailangan ng mga katulad yung kabataan ang sumali sa mga ganitong klase na patimpalak or hindi mang patimpalak at presentasyon, basta tumutukol sa kultural scene. Venusa. Ano po, kumbaga nakakapag-ilang din po yun ng talento natin. Tsaka nagbibigay din po sa amin inspiration ng pag-arte natin. Kumbaga, doon po namin napapakita yung bawat expression kung ano man po yung mga nangyayari sa bansa natin. Kasi it's very contemporary, so hindi lang siya normally pagbigkas, no? Binibigyan natin siya ng ibang angulo at interpretasyon. Ikaw naman, Vincent. Ano po, kumbaga yung pong ginawa namin na pagsali dun sa kompetisyon, doon po namin binigay yung pag-interpret namin nung binigay sa aming piece. O paano ba pagkaka-interpret mo dun sa piyesang binigay sa inyo? Baluktot at matuwid. Yun nga po na sa bansa natin, kahit na marami pong krimen, korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa, kaya pa rin baguhin yon sa pamamagitan ng pagtulong natin sa ating bayan, ganoon po. Sabi nga ni FN Peña Florida, na lagi ko itong binabanggit, no? Ang ating CNN Hero of the Year 2009, sabi niya, you are the change that you dream and I am the change that I dream. And collectively, we are the change that this world needs to be. So, ibig sabihin, pinagsanim-sanim puwersa, di ba? Ang anumang baluktot ay kaya natin tuwirin, huwag mawala ng pag-asa. Ikaw naman, Robert. So, nakakatulong po sa mga kabataan ang pagsali sa mga ganong kompetisyon.
hindi lang po para malinang yung kanilang mga katalento sa pag-arte, kundi rin po para mamulat sila sa sa mga nangyayari dito sa ating bansa, pati na rin po sa yung wika na gamit po natin. Yun lang po. Nako, ayan, narinig natin yung ilan sa mga mensahe at gustong sabihin ng ating ilang mga memory ko. Pero ako, may surprise naman ako sa inyo ngayon. No, meron tayong papanoorin video na babati sa inyo ng congratulations. Halikan, sabay-sabay natin panoorin. Magandang araw sa lahat ng manonood. Ngayon po ay ibig ko magbigay sa inyo ng mensahe tungkol sa kahalagahan ng kultura at sining sa ating henerasyon. Kalimitan sa ating mag-aaral ay hindi nagmamahal sa kultura at sining. Dapat alam nila sa kanilang kaisipan na ang kultura at sining ay siyang sumasalamin sa kaluluwa ng isang mamamayan. Kaya dapat ay pahalagahan ng bawat mag-aaral. Sa pangyayaring ito, ang Calamba Bayside National High School ay lumaban sa isang kompetisyon ng UP Los Baños tungkol sa kultura at sining o sa tinatawag na Kawika-Ads. At mapalad ang Calamba Bayside National High School dahil nakamit nila ang unang gantimpala. Ito ay magiging inspirasyon sa mga mag-aaral sa mga susunod pang mga taon na dapat talagang pahalagaan ang kultura at sining. So congratulations sa Calamba Bayside National High School sa pamumuno ni Ginoong Danny Albiar, ang Department Head Coordinator ng Pilipino. Kasama rin si Ma'am Tenorio, si Ma'am Lastrilla, si Ma'am Abad, si Ma'am Pamintuan, si Ma'am Adriano, at sa SPA naman sila Ginoong Bravo, Ginoong Malinaw, Ma'am Feby, at ang higit sa lahat, ang consultant si Dr. Tanyalo Jr., ang dating punong guro ng Calamba Bayside National High School. So again, congratulations. Sana may pagpatuloy din pa ang inyong pagpapahalaga sa ating kultura at sining. And yes, napanood nga po natin ng ilan sa mga video na talaga naman nagbigay ng congratulations sa mga batang ito. Siyempre maraming salamat kay Dr. Isabelita Bihizon sa ilang mga magulang na nagpakita ng suporta sa mga batang ito. Maya-maya lamang po ng pag-uusapan po natin ang ilan pa po sa mga experiences and siyempre ilan sa mga issue na kasangkot ang mga kabataan. Di na natin kung may alam mga kabataan to hinggil sa mga issue nga ating pag-usapan maya-maya lamang. Yan po ay sa pagbalik lamang po ng ating programa, Ang Damdaming Bayan. Kami po ang inyong lingkod dito sa Cabuyao City Police Station. Pulis niyo po dito sa Laguna TV6. Ipagsabi! Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA.
sumali na sa maagang pamaskong handog para sa aming mga loyal cable subscribers. Narito na ang Pasko sa Royal Cable Promo 2013. Ito ay para sa lahat ng Royal subscribers na updated pagbayad ng kanilang monthly cable bill. Ang tatlong monthly draw ay ang sumusunod na petsa. September 6, para sa mga raffle stub na naipon mula August 1 hanggang August 31. October 8, para sa mga raffle stub na naipon mula September 1 hanggang September 30. November 8, para sa mga raffle stub na naipon mula October 1 hanggang October 31. December 13, 2013, para sa grand draw na kung saan po pwedeng manalo ng Galaxy S Duos, water dispenser, tower fan, at marami pang iba. Paano makasali? Madali lang! Magbayad lamang sa kahit saang Royal Cable offices, bayad centers, accredited banks, at kahit saang mang Royal Cable collectors. Isang raffle ticket ang ibibigay sa bawat subscribers na magbabayad ng updated monthly bill sa Royal Cable payment offices. Ang lahat ng raffle ticket ay iipunin bago matapos ang buwan para sa paghahanda sa monthly draw. Ang lahat ng raffle tickets na naihulog magmula August 1 hanggang November 31 maliban sa mga nanalo ng monthly draw ay isasama sa grand draw na gaganapin ngayong darating na December 13. Ano pang hinihintay? Magbayad na at manalo ng magagandang papremyo. Per DTI Laguna Permit Number S07139 Series of 2013. And nagbabalik po tayo sa ating programang Damdaming Bayan at kasama pa rin po natin ang ilan sa mga miyembro ng Teatro Lambatsini ng Calamba Basin National High School. At syempre kapilin natin si Ma'am Lastria and si Ma'am Abad. Patuloy pa rin po natin pinag-usapan yung kahalagahan ng kultura at sining sa buhay ng mga kabataan. And syempre, ang kanilang experience, ang kanilang karanasan sa naganap nga lang ng Kawi-Kalso sa Bayang Pagbigkas. Eto, siyempre, nakita natin yung pagbati at pagsuporta ng inyong mga magulang. Sige nga, pwede bang ma-share kung anong experience with your parents? Kasi alam ko, may iba't iba kayong istorya na dinanas sa inyong mga parents. Pabor ba ang inyong mga magulang na sumali sa ganitong klaseng kompetisyon? Or sa mga paglahok sa mga ganitong mga bagay na sa larangan ng kultura at sining? Sige, Robert. Opo, dahil po sa... Nandun po yung kanilang suporta. Pabor na pabor po sila sa amin. Kasi po, syempre po, yung alam po nila na hindi namin dahil doon sa mga ganong kompetisyon, pag sumasali po kami, nakakatulong po yun para hindi namin makalimutan yung sariling wika natin. Kasi ang pinapractice kasi natin, mabuild yung personalidad mo, yung identidad mo bilang Pilipino, di ba? And syempre, yung pagiging kabataan mo. Ikaw naman, Vincent. Ano po, pabor naman po sila, kaya lang, nung time po na nagpa-practice po kami, kasi po, gabi na po kami nauwi. So lagi po akong pinagsasabihan. Tapos nung napanood na po kami, ako ni Mama na ganun nga po yung ginagawa namin. Umamin po siya sa akin na ano po, mahirap daw po pala yung ginagawa namin na... Ako medyo madali pa nga yun. Oo. Na yun nga po, mahirap daw po pala yung ginagawa namin, kaya daw po pala pag daw nauwi, lambot na lambot daw po ako. Yun. Baka naman may dinadaanan ka. Baka meron kang biglang liko. Wala namang ganun biglang. Naku, bawal pa talaga. 4th year pa lang kayo. Ano pa sabihin mo? Ayun, walang biglang liko ha. Naku, bawal pa mga biglang liko dito. Dahil ikaw naman. So yun po, malaki po yung suporta sa akin ng magulang ko. Tapos yung mga tita ko po, mga lola ko po. Yun. Kaso nga lang po, paminsan po talaga hindi po mawawala yung pag-aalala po nila na minsan po talaga ginagabi po talaga ng mga biglang liko ka din. Wala naman. Straight naman. Straight naman. Yun nga po. Meron ka. Pag ginagabi kami sa pag-uwi niya po, nag-aalala sila. Pero nung katulad nga din po ni Vincent, nung napanood ng mama ko yung... Ano ba mama? Opo, yung presentation po namin. Nagulat po sila na ganun po pala talaga kahirap. Hindi po basta-basta yung mga ginagawa po namin. Kaya po, isa po sila, kauna-unang naging proud po para sa amin. Gulat pa ka. Ganon. Ano kasi ganon. Ganon. So, first year pa lang ako, alam ko nang suportado mga magulang ko kasi alam naman nila
nila na ang talent talaga dapat inaano mo yun eh, para... Noon. Oo. So, dahil nga, alam nila na may talent ka, pinapayagan ka nilang sumali sa mga ganun. Pero may nabalitaan kami via research na medyo meron dalit na ibang pinapalayas nga. May mga ganun bang eksena na pinapalayas na ayaw ng pauwi. Pero magandang eksena dito. Hindi naman ako ipaman. Mantik-mantik ka na. Hindi, joke lang. Yung isa po namin kasamaan yun. Hindi na po kasi nakakapaglaba kasi araw-araw po yung rock. Kaya sa partado naman. May ulam naman. May hindi ka match ba? Pangalan mo? Oo, parang maganda ko po. Saya talaga si Mayu. Ay, ka naman binusa. Ano namang experience mo with your parents? Ayun, supportado naman po. Ang kaso lang po, pag-gabi, pag ginagabi po, napapalilitaw po. O alam nyo, normal naman din yan sa mga parents no, na mag-alala talaga. And kalimitan talaga, yan din ang gusto nating ipahatid sa ating mga manonood, lalo sa mga magulang na nanonood ngayon. No, na suportahan po natin ang ating mga anak, lalo na kung ang sasabihan naman nila ay yung mga bagay na sa tingin, alam natin na magbe-benefit yung mga kabataan. Kasi yung mga ganitong klase mga bagay, yung pagpasok sa musika, pagsali sa mga sabayang pagbigkas, pagsali sa mga sayaw, ito yung nakakatulong para i-build yung kanilang sariling personality. Diba? Kaya naman po sa mga anak natin ang wala na lang ibang gustong gawin kundi mag-dota, mag-video, diba? Ng mga kung ano ng mga bagay at manood ng kung ano ng mga skandalo dyan sa internet. Diba? O kaya naman mawili sa mga drugs, sa paninigarilyo. Ito kasi mga bagay na to, yung disiplina talaga yung inuhon dito, no? Pero syempre, sa atin naman, sa mga kabataan naman yun, huwag naman natin gawing excuse itong mga bagay na ito para lamang makapag-excuse tayo, huwag tayong makapaglaba, huwag tumulong sa mga magulang. Dapat lagi tayong balanse, no? Eh kayo naman, ma'am, ano naman ang masasabi niyo? Finally, nanalo ang Calamba Binsay National High School and na-achieve na natin ang ganitong klaseng pagkapanalo. Siyempre napakasaya. Kasi nasukulitan ba yung hirap ng mga bata sa kanilang pagpapractice. Kaya din yung siyempre yung mga guro nung tinutulungan na nila. Kaya masaya. Dahil alam namin, deserve naman nila yung kanilang pagpapractice. Okay naman. Ako naman, sobrang saya talaga kasi first time ko. Kanya? Yes, first time ko talaga yung sinabi sa akin, mapasama ka, natin mga bata. Tuwa-tuwa ako noon kasi ganun pala yun. Ganun pala katibig competition. Kaya sabi ko, sulit eh. O, saka ito pa, ma'am, no? Ipaunawa din natin sa mga, hindi lang sa Calamba Bay, sa syempre sa ilang mga kaguruan pa, no? Yung ginagawa kasi ng mga bata, it's also a sacrifice, not only just to win, but also to give recognition to your school. So, parang yung ibang mga teacher, kasi may mga ibang teacher na hindi nila unawaan ang ganitong klaseng sitwasyon ng mga kabataan na nag-excuse sa klase, parang napapagalitan pa. So parang ito lang po, as din, alam namin na may responsibilidad po itong mga kabataan na ito, hindi lang sila, maging ibang mga kabataan na sumasaya sa ganitong competition na mag-aral. Pero sana bigyan natin sa ng konting konsiderasyon sa pagbibigay ng mga grades. Hindi ko naman sinabi bigyan ng plus points. Pero sana, fair pa din, di ba ma'am? Sa mga kagulang katulad nyo, anong masasabi hindi sa ganung usapin? Po yan. Kailangan supportan na sila. Hindi naman lahat ng time nila doon lang nila binibigay sa'yo. Kasi isa lang naman may ganun paligsahan. So pag may ganun, supportahan na lang. Pero siyempre sa mga kabataan naman, mga sumasaya sa ganito, wag naman din natin gawing excuse na, may laban po kami, meron po kaming presentasyon, absent ka na lang. Kung gusto mo umabsent, magpaalam ka sa teacher mo. Pag hindi ka pinayagan, sorry na lang. Mga ganun mga bagay-bagay. Sige, bago tayo mag-commercial break ulit na ito, ilang mga issues, fast talk lang to, no? Gawin lang natin itong fast talk. Ano yung mabilis ang sagutan lang ito. Matatuloy lang kayo, ganyan. Okay. Abolition ng SK o hindi? Hindi po. Ikaw. Hindi. Hindi daw. Ayaw na ito-abort. Filipinas o Pilipinas? Gaya kayo ha. Ma'am, sa tingin niyo, bakit Pilipinas? Huwag ng Pilipinas. Siyempre, yun na rin yung nakasanayan. Pero pag parang, kasi di ba ang F naman talagang parang sa, kung aalamin natin, sa alpabeto ng ibang bansa. At ang talagang natin, itik ay ang P. So parang mas bagay sa bansa natin bilang mga Pilipino. Kasi sabi na may ibang historiador, parang galing kay Felipe.
No, yung Felipe II na dating naging hari ng Espanya. Ayan, sige. Yan ang ating GMA o Pinoy. Ano, di ba ka magsalita, ha? Pinoy. Eto, pork barrel or chicken feed? Pork barrel or chicken feed? Basta mabilis na lang ito. Anong mag-isip na? Pork barrel. Pork barrel. Pork barrel. Chicken feet. Pork barrel. So, mas gusto niyo ang baboy. Gusto niyo manatili si Napoles. Hindi, ayan. Eto, Napoles o mga pulis patola? Pulis patola. Mas gusto niyo ang pulis patola? Oo, kayo man. Yung ganun dati. Kung pulis patola. Oo, mga pulis patola daw. Naku, eto, ilan lang yan. Marami po tayong pag-uusapan dito po sa ating programa. Siyempre, kasama pa rin po natin ang mga miyembro ng Teatro Lambatsini at siyempre ang ilan sa mga kaguruan natin sa Calamba Bay State National High School. Sa pagbabalik po yan ng Damdaming Bayan. Sumali na sa maagang pamaskong handog para sa aming mga loyal cable subscribers. Narito na ang Pasko sa Royal Cable Promo 2013. Ito ay para sa lahat ng Royal subscribers na updated pagbayad ng kanilang monthly cable bill. Ang tatlong monthly draw ay ang sumusunod na petsa. September 6, para sa mga raffle stub na naipon mula August 1 hanggang August 31. October 8, para sa mga raffle stub na naipon mula September 1 hanggang September 30. November 8, para sa mga raffle stub na naipon mula October 1 hanggang October 31. December 13, 2013, para sa grand draw na kung saan po pwedeng manalo ng Galaxy S2 Wolf, water dispenser, tower fan, at marami pang iba. Paano makasali? Madali lang! Magbayad lamang sa kahit saang Royal Cable offices, bayad centers, accredited banks, at kahit saang mang Royal Cable collectors. Isang raffle ticket ang ibibigay sa bawat subscribers na magbabayad ng updated monthly bill sa Royal Cable payment offices. Ang lahat ng raffle ticket ay iipunin bago matapos ang buwan para sa paghahanda sa monthly draw. Ang lahat ng raffle tickets na naihulog magmula August 1 hanggang November 31 maliban sa mga nanalo ng monthly draw ay isasama sa grand draw na gaganapin ngayong darating na December 13. Ano pang hinihintay? Magbayad na at manalo ng magagandang papremyo. Per DTI Laguna Permit Number S07139 Series of 2013.
Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Naghahanap ba kayo ng isang kaaya-ayang lugar para sa taimtim na pananalangin at kumbinyenteng lugar pamamaalam sa inyong lumisang mahal sa buhay? Dalawin po ninyo ang Pasture of Heaven Memorial Park. Matatagpuan sa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna. Malapit po ito sa munisipyo ng Cabuyao at kaharap ng Saisat College. Mayroon po itong sariling montuaryo at malawak na paradahan. Nagbabalik po tayo sa ating programang Damdaming Bayan. Kapiling niyo pa rin po ako ang inyong kaibigan, Sammy Gurubanso. At kasama pa rin po natin ang ilan sa mga miyembro ng Teatro Lambatsini ng Calama Basin National High School. At syempre si Ma'am Abad and si Ma'am Lastrilla. Ngayon nahawak ko na itong sertipiko ng pagkilala. Napakalaking sertipiko. First time ata ito. Tama ba? Magkano ba yung may price ba ito? Magkano ang price dito? 10,000 pesos ang mananalo na first prize. Ilang taon namang sumasali dito ang Calama Basin? Sa pagkakaalam ko sa research namin, mga 5. Since 2007 eh. So mga 6 na. Mga almost pang-6 na taon na yung sumasali dito. Siyempre, ang maganda pa dito, yung pagsali is, siyempre dire-diretso, di ba? Hindi naman lahat nananalo, hindi naman lahat siyempre yun, nagtatalo. So, ang parang moral lesson dito na don't give up. Tama? Na kahit matalo man niya, manalo. Sabi nga nung sa matalo, manalo, parehas din niya. Panalo tayong lahat. Kasi napakita natin yung pagpapahalaga natin sa ating wika at siyempre sa kultura at tradisyon natin mga Pilipino. Sige, last message natin sa ating mga tagapanood. Ano yung gusto niyong i-impart sa kanila, sabihin sa kanila bilang naging parte nito na suot nyo ang napakagandang costume na iyan, no? Na mukha daw mamahalin, no? Sabi nga nyo, diba? Ayan, message sa inyo mga kapwa kabataan. Okay, simulan natin sa iyo, Venusa. Message ko is, wag lang nakapokus yung mga kabataan sa mga teknolohiya. Mas bigyan din nila ng pansin yung mga history kung ano yung pinagmula ng bansa natin. Sabi nga natin, di ba, parang the future is nonsense and the recent, parang kasalukuyan, is superficial or walang kwenta kung hindi natin alam at hindi natin pinag-aaralan ang kasaysayan. Diba? Okay? Maybe. So, bilang kabataan, kung alam mo naman, hindi naman natin alam na may talent tayo. So, hanapin natin, tingnan natin kung meron ba tayong ganito. Kasi, bilang isang kabataan hindi ka mo kailangang mag-computer lang kasi masaya. Mas masaya to kasi mas may matututunan ka talaga dito. Hindi lang makakatulong sa bahay, makakatulong dito sa sarili mo para maipakita na isa ka sa mga kabataan na magtatagawin sa atin. Ganyan. Hinihimo ko nga po yung mga kabataan na nanonood ngayon sa atin na i-train nyo kung saan field kayo talaga yung meron kayong edge na kaya nyo to. Tapos yun, para maipakita nyo yung mga kakayanan nyo. Tapos para malayo kasi sa barkada, sa mga masamang bisyo, dun sa mga nakaamba sa paligid natin. Ikaw naman, Grover? Bilang sa kabataan, masasabi ko po sa inyo na sa mga kabataan dito sa ating bansa, hindi naman po masama na pag-aralan po natin ang ibang lingwahe. Basta lang po, huwag nating kakalimutan ang sarili nating wika. Ikaw naman, Yun nga po, bilang isang kabataan,
umanap tayo ng tamang kaibigan at gawin lamang ang tama. Wag manahimik. Parang nasa PSR niya. Para sa Vincent. Dali lang. Yun nga po na kung ano yung tama gawin natin. Enjoy lang ang buhay kabataan. Oo. At ma'am, sige kayo, ano sabi niyo sa mga kabataan na nanonood sa atin ngayon na gusto, ngayon yung nag-iisip-isip na, ay masarap pala maging part nito. Sa akin, sa mga kabataan, buhayin natin ang kulturang Pilipino. Kasi, di ba sabi nga ni Rizal, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Huwag kayong mahiyan ipakita yung mga talento na meron kayo, mga kagaya nila. At mahalin natin yung sarili atin at pagyamanin pa ang kultura at tradisyon. Totoo po yan. Ako, alam mo, napakahalaga talaga na bilang isang kabataan pa lang, natututo na tayong pahalagahan ng ating kultura at sining lalong-lalo na ang ating wika. Sa pamamagitan ng ganitong mga klaseng kompetisyon, hindi lamang ng sabayang pagbigkas, kundi ng pag-awit ng pagsayaw. E nakikita natin yung liderato, yung pamumuna ng mga kabataan na ipakita yung kanilang angking galing at talino, hindi lamang sa mga sa kapwa kabataan nila, kundi siyempre yung pagiging pride, yung pagiging pride ng mga magulang at ng mga eskwelahan, no, na at least pala yung mga kabataan may pinatutunguhan. Hindi lang sila nag-excel sa pang-akademiko, no, kundi nag-excel din sila sa pagmamahal sa kultura at sining. Pero katulad ng sinabi ni Rover, no, hindi naman masama na magsalita ng ibang lengguwahe, lalo ng English, kasi it's our second language. No? Pero dapat bilang kabataan, alam pa din natin, no, kung paano gamitin ng tama ang ating sariling lengguwahe. At yan po ang dapat natin matutunan ngayon sa episode nito. Muli po, ngayon sa Setyembre po, marami po tayong makakapiling ng mga kabataan na talaga namang pwede natin maging inspirasyon at modelo, no, na para mas makapagbuo tayo ng sarili nating personalidad para din sa ikatatagumpay ng ating mga buhay. Bago tayo magtapos, sige, sino ang inyong gustong batiin? Mga announcement? Sige, ma'am. Sige, Vincent, mga batiin mo. Sino ang gusto yung batiin? Magandang hapon kay Mama at Papa. Oo, medyo shy si Vincent. Rover. Sa lola ko po, sa lola ko po, sa mama ko, salamat po sa suporta nila. Sa mami ko, sa mga tita ko, sa mga pinsan ko dyan, tapos sa mga kapwa ko mag-aral sa Calamba Bayside, kay Mami Zon, sa mga kaguruan po, magandang hapon. Yung mga constituents mo from Sampiruhan. Balita ko, tatakbo ka daw SK eh. Ay, ba't hindi? Hindi po. Yun, magandang hapon sa inyo lahat sa mga kalakon sa Delbert, sa kapulungan ng Barangay Sampiruhan. Magandang hapon po. Yes, Venusa. Yan, magandang hapon po sa pamilya ko, hello. Tapos sa mga estudyante po ng Bayside, sa mga guro, kay Makuchi, sa principal po namin, Dr. Isabelita Carrizo. Ay, magandang hapon po. So, sa mga nanonood, magandang hapon po. So, binabati ko ang aking mga magulang. Then, yung principal po namin na todo support, mga guro din namin din sa Calamba Bayside, and my classmates, mga schoolmates, and yun lang. Salamat. Kayo naman, ha? Binabati namin ang aming punong guro na si Dr. Isabelita Artizon, Sir Alpior, Ma'am Puchi, Ma'am Tenorio, yung po. Sabi na po niya sa mga guro po ng Calamba Bayside, sa aming mahal na punong guro, sa pamilya na din po namin. At lalo na sa akin anak dahil parang kapatid na nila lagi nilang kasama sa ako. Yes, ako naman syempre binabati ko lahat ng mga taga-barangay Palingon, Calamba City. Syempre, ang aking mga kugawad, ang aking mga katingin at ilang pa sa mga kaibigan ko sa Montage family dyan sa UP Combrod SOC. And syempre binabati din ang aking family, sila nanay, sila tatay, and lahat ng family Grubaso and Lucero. Ayun po, napakasaya po ng ating pag-uusap ngayon. Sana marami po kayong napulot na aralan ngayon po sa episode natin ng Damdaming Bayan. Muli po, hanggang sa muli po, no, ako po ang inyong kaibigan na Sammy Grubaso. Dito pa rin po sa ating programang Damdaming Bayan.
lights are on, but you're not home. Your mind is not your own. Your heart sweats, your body shakes. Another kiss is all you need. Smile. Oh, you like to think that you're immune to this stuff. Oh yeah. It's closer to the truth to say you can't get enough. You're gonna have to face it, you're addicted to love. I see the signs, but you can't read. You're running at a different speed. Your heart beats double time. Another kiss, and you'll be mine. No one's like mine. Sumali na sa maagang papaskong handog mula sa aming mga loyal cable subscribers. Narito na ang Pasko sa Royal Cable Promo 2013. Ito ay para sa lahat ng royal subscribers na updated magbayad ng kanilang monthly cable bill. Ang tatlong monthly draw ay ang sumusunod na petsa. September 6, para sa mga raffle stub na naipon mula August 1 hanggang August 31. October 8, para sa mga raffle stub na naipon mula September 1 hanggang September 30. November 8, para sa mga raffle stub na naipon mula October 1 hanggang October 31. December 13, 2013, para sa grand draw na kung saan po pwedeng manalo ng Galaxy S2 walls, water dispenser, tower fan, at marami pang iba. Paano makasali? Madali lang! Magbayad lamang sa kahit saang Royal Cable offices, bayad centers, accredited banks, at kahit saang mang Royal Cable collectors. Isang raffle ticket ang ibibigay sa bawat subscribers na magbabayad ng updated monthly bill sa Royal Cable payment offices. Ang lahat ng raffle ticket ay iipunin bago matapos ang buwan para sa paghahanda sa monthly draw. Ang lahat ng raffle tickets na naihulog mula August 1 hanggang November 30, maliban sa mga nanalo ng monthly draw, ay isasama sa grand draw na gaganapin ngayong December 13. Ano pang hinihintay? Magbayad na at manalo ng magagandang papremyo. Per DTI Laguna Permit Number S07139 Series of 2013. It's Christmas time, Christmas carol party time. Push yourself across the nation. It's Christmas time, Christmas carol party time. Push yourself across the nation. Raise the joy. I'm the family choice. I'm like Goldilocks without the cuddly voice. Nancy Tom was my claim to fame, and I run this thing from my golden open slate. Y'all heard of the man, we shook hands. What a positive fan, not sad. You know who it is. It's looking for kids. Love to you all, make it red. To you all, make it red. To you all, make it red. It's Christmas time, Christmas carol party time. Push yourself across the nation.
celebration is grand. It's all about giving back to all of your fans. If you're a part of the fam, we're gonna eat some ham. Candy cane, rap, backbeat, jet. A combination that'll make you backbeat step. Come, shake it, son, just like